During that time, 'di ba, alam niyo naman yung istorya ng buhay ko, bago ko pinanganak si Sam. At pinatunayan gusto ko lang alalahanin, pinatunayan ni Lord na wala talagang imposible sa kanya. Amen po ba? Ngayon ang anak ko, ang laki-laki na, mas malaki pa sa tatay niya. 'Di ba, sino mag-aakala na after 8 years magkakaanak din pala ako 'no? Isang pogi, matalino, all in one, perfect blessing ni Lord. Amen po ba? Lahat naman ng anak natin perfect, 'di ba? Dahil yan ay blessing ni Lord. So sila ay regalo, kaloob ng ating Diyos. Sino sa umagang ito ang pumunta dito sa church na may expectation? Excited na sumamba, expecting that God will do something for him or for her. Excited po ba kayong pumunta or napilitan lang? Iniisip nyo masarap matulog. Masarap matulog, no? Sabi ko nga, talaga pala na nagkakaedad na rin ako kasi mahina na ako sa antok. Hindi, dati kasi kahit magdamagan, gising, okay lang ako. Pero ngayon, at the age of 40s pala, mahina na talaga sa antok, no? Pero God is good. God sustains us every day, di ba? Kasi ang buhay naman natin ay si Lord naman talaga nagsusustain. From day 1, from day 0 hanggang sa ating pagbabalik sa Kanya. So, sa umagang ito, alam ko ng bawat isa sa atin merong kanya-kanyang ini-expect kay Lord. Alam ko pumunta kayo dito, you are expecting na may gagawin si Lord sa buhay nyo. Amen po ba? Kasi pag wala kang expectation sa buhay, wala ka ng parang inaasahan, parang wala nang kwenta ang buhay, di ba? So we have to, in-encourage ko ang bawat isa na we have to live a life every day that expecting that God will do something na magpapakilig sa'yo, magpapasaya sa'yo, magbibigay ng pag-asa sa'yo. Amen po ba? So, sabi kasi sa Psalms 84:11, "For the Lord is a sun and shield. The Lord give grace and glory, and no good thing will He withhold from those who walk uprightly." Ang Panginoong Diyos daw ay hindi nagkakait ng mabubuting bagay. Sa sino mang ang gawain ay matuwid at marangal. Tayo yon dahil tayo pinaging matuwid ng ating Panginoong Yesukristo, dahil sa kanyang katwiran, hindi na siya magkakait ng mabubuting bagay para sa atin na kanyang mga hinirang. Amen po ba? Tayo po ay manalangin, dakila at makapangyarihang Diyos. Salamat po sa umagang ito. Dahil minsan pa, Lord, mag-aaral kami ng iyong salita, makikinig kami ng iyong salita. I'm praying, Lord God, that your Holy Spirit will continue to guide us, will continue to give us revelations, Lord, specific revelations to each and every one of us, Lord. Mangusap ka ng malaya, Panginoon, at pabayaan mo, Panginoon, ang bawat isa ay malayang dumaloy sa presensya mo. Inhabit this place, Lord God, with your presence. Hayaan mo, Panginoon, na ang bulwagang ito ay patuloy, Panginoon, na maging luklukan ng iyong badal na presensya, Panginoon. At patuloy naming inaanyayahan ang iyong malayang pagkilos sa bawat isa sa amin. Lord God, I pray that your Holy Spirit will continue to teach me, anoint me, lead me, and guide me, Lord God. Dahil wala akong magagawa kung hindi mo ako sasamahan, Panginoon. I totally depend on your grace and your power and your leading. Tanging sa iyo lamang kami umasa, Panginoon. At sa lahat ng ito, Panginoon, ikaw lang ang maitaas. Ikaw lang maitanghal, maparangalan. Wala nang iba pa. Sa pangalan ni Jesus, amen at amen. So, sabi po sige, para lang patuloy nating itaas ang ating Diyos na buhay sa umagang ito. Alam ko, these past few months, grabe ang sitwasyon ng ating gobyerno ng bansang Pilipinas, no? Puro na lang negative ang nakikita natin. Pati yung nagkakaroon na yata ng parang yung schools dito sa Tansa, nagkakaroon ng mga negative na balita, di ba? Nakakalungkot na yung mga kabataan na sinasabing pag-asa ng bayan ay parang naliligaw na yata ng landas. Nagkukulang ba tayo na mas matandang generation sa leading and guidance sa kanila? May pagkukulang ba tayo or may pagkukulang din ang mga lingkod ng Diyos, tayo mga hinirang ng Diyos para gamitin, mag-share, magbigay ng liwanag, at parang kulang pa yata yung ginagawa natin. Siguro it's about time for us na lalo pa tayong magsumikap, na abutin lalo na yung mga kabataan. Kasi nakakalungkot, kasi kung anak natin sila, ayaw natin na sila ay mapahamak at parang yung buhay nila ay magstay na lang dun sa shelter and dun sa kulungan for life. 'Di ba? Anong buhay yung naghihintay sa mga kabataan ngayon kung hindi natin sila i-lead into the right path? Kaya isang malaking pribilehiyo at isang malaking blessing yung mga kabataan natin ngayon dito sa church, no? Pasalamat kayo at
Thankful tayo kay Lord dahil kinuha niya kayo. Hindi niyo siya hinanap. Hinanap kayo ni Lord, dinala kayo dito upang maging ilaw at asin ng sanlibutan. Amen po ba? Kaya yung mga anak natin, lagi nating dalhin sa church kahit na ayaw. Dalhin natin, pilitin natin kahit na akala mo hindi na siya nakikinig. May tutubo pa rin diyan sa kanilang faith. May faith pa rin tutubo kahit akala mo parang walang pakialam. Dalhin mo at dalhin sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos doon nabubuo ang pananampalataya. Amen po ba? So, sa umagang ito, ang topic na i-discuss ko sa inyo is something na magbibigay sa atin ng realization, pag-asa. Kasi sa mga negative news nga na natatanggap natin, parang lahat na lang yata. Parang imbes na matuwa ka everyday, parang nakakalungkot, no? Pero sa umagang ito, gusto muli ni Lord na pasayahin ka. Gusto muli ni Lord na i-remind ka na merong something na nakalaan para sa'yo. So, ang topic natin ay, your blessing has your name on it. Maaring sinasabi mo, napakatagal ko ng panahong hinihintay yung kahilingan ko kay Lord, yung prayer ko kay Lord, pero bakit parang walang nangyayari? Bakit parang yung breakthrough na hinihingi ko, yung promotion na hinihingi ko, yung bagong trabaho hinihingi ko, yung blessing na hinihingi ko, yung kagalingan na hinihingi ko, parang hindi dumadating. Ano ba ang nangyayari? Maaring sabihin mo na, Sister Jelly, meron ba talaga? Nakikinig ba talaga si Lord? So sa umagang ito, I want to remind each and every one of you that God sees you, He hears you, and He has not forgotten you. Every tear, every prayer, and every silent battle is known to Him. And your blessing is not lost. Hindi nawawala, hindi naliligaw ang blessing mo kay Lord. It is waiting for you. Hinihintay ka niya. Nakaabang ito at sa tamang oras at sa tamang season, dadating ito sa'yo. Huwag kang mawala ng faith, magtiwala ka sa Diyos dahil siya ay totoo sa kanyang mga pangako. So your blessing has your name on it. Ang blessing, may pangalan na daw yung blessing mo. Imaginein mo to, no? May isang package. May isang package na i-deliver sa'yo. Hindi naman nakapangalan sa'yo. Tatanggapin mo ba? Siyempre hindi. Hindi yun para sa'yo eh. Or imagine this, may package na dumating walang pangalan. Sino magre-receive? Di ba? Pero ang salita ng Diyos ay direct. Direct ang salita ng Diyos. Hindi siya paligoy-ligoy. Hindi specific. Amen po ba? Lahat ng blessing natin, meron nang nakapangalan. Amen po? Yung inaasahan mo kay Lord, bagamat medyo nadidelay ang courier siguro, meron yung pangalan, dadating yun sa'yo at the right time. Amen po ba? Because His plans for you have not changed. What feels delayed is not denied, and what seems impossible still possible. So let us declare it today. Today's blessing has my name on it. Sabihin po natin, today's blessing has my name on it. Okay. So your blessing has your name on it. God has a blessing intended and appointed specifically for you. Para sa'yo, kapatid, para sa akin, may pangalan yon. Hindi ito generic blessing. Kaya sabi sa Matthew, pinapasikat daw ang araw at pinapaulan sa mabuti at masama. That is a generic blessing. Mabuti at masama, may nare-receive na blessing mula kay Lord. That is generic blessing. But for us, we have this kind of expectation that we'll be receiving unique. Amen po ba? Specific, personal, intentional blessing for us. That blessing has your name on it. Amen po ba? Masaya po ba kayo na merong darating na blessing na nakapangalan sa'yo? Amen. Sabi sa Proverbs 10:22, the blessings of the Lord makes one rich, and He adds no sorrow with it. Ang pagpapala daw ni Yahweh ay walang kasamang kabalisahan. So pag walang kasamang kabalisahan, ibig sabihin nito, this is a true riches that comes from God. Yaman na galing kay Lord. Pero let me remind you, hindi lamang ito material wealth, kundi fullness of life, which includes peace, healing, protection, joy, contentment, fulfillment, and spiritual growth. Ang blessing ay hindi lamang material, hindi lamang financial. Amen po ba? True riches comes from God at walang kasamang kabalisahan. There's no hidden pain. Kapag si Lord ang nagbigay ng blessing, wala itong kasamang regret. Hindi ka magigilty.
Hindi ka malulungkot. Hindi ito katulad ng mga worldly blessings na may kapalit. Let's say, na-promote ka nga sa trabaho, wala ka namang panahon sa pamilya mo. Amen po ba? Nagkaroon ka nga ng maraming pera, sa sobrang pagsisikap mo magkaroon ng maraming pera, nagkasakit ka naman, hindi yun blessing. Amen po ba? And your blessing is secure. It is a favor that is secure and lasting. Hindi pansamantala, kundi pangmatagalan. Hindi ito temporary happiness, kundi joy that rooted in the presence of the Lord. At ito ay intentional. Amen po ba? Intentional provision na kung ano man ang binibigay niya, opportunities man yan, good relationships, lahat ay intentional at para sa ikabubuti mo. Amen po ba? Your blessing has your name on it. May pangalan ng blessing mo. Hindi man ito eksaktong nakasulat sa Biblia, pero ang mensahe nito ay makikita sa maraming talata dahil kilala ka ng Diyos. Naniniwala ba kayong kilala kayo ng Diyos? Kilala ka ng Diyos ng personal at may mga pagpapala, plano at provision na inihanda para sa iyo. Kaya sa umagang ito, we will be taking 4 powerful truths to confirm that your blessing has your name on it. Number one point is, God knows you personally. Kilala ka ng Diyos. God knows you personally to give you His blessing. Alam ni Lord ang bawat detalye ng buhay mo. Amen po ba? Walang nakatago sa Kanya. He knows us individually. Your strengths, desires, and needs, alam na alam niya ni Lord. Dahil, ano ba yung mga biblical foundation dito? Sabi dito sa Jeremiah chapter 1, verse 5, sabi, before I formed you in the womb, I knew you. Bago ka pa man isinilang, imagine niyo yung baby, no, na nasa loob ng sinapupunan ng nanay, na nagsimula sa napakaliit na sen, lumaki, pinalaki ni Lord. That is a greatest miracle in life, di ba? Magkaroon ka ng anak na buhay sa sinapupunan mula sa single cell, nagmultiply, naging isang human being. That is a very distinct miracle. Amen po ba? Before I formed you in the womb, I knew you. Kilala ka na ng Diyos. Simula pa doon sa pinakamaliit na cell na yung kilala ka na ni Lord. At ikaw ay, sabi niya, I appointed you. You were born and I set you apart. Itinangi ka na ni Lord. Amen po ba? So God has foreknowledge of you. Kilala ka na ng Diyos mula pa sa sinapupunan. He knows us even from conception. Amen po ba? Bago pa ka pa man isinilang simula sa sinapupunan ng iyong ina, ikaw ay kinalala ng Diyos. He has a foreknowledge of you. And God already knew you personally. Amen po ba? It is also a powerful reminder that your life is not an accident. Hindi aksidente na ipinanganak ka sa mundong ito. You have a divine assignment from God. Merong itinakda ang Diyos na gagawin mo sa buhay na to. Amen po ba? Excited kayo sa itinakda sa'yo ni Lord? Sabi mo, tanda na ako, meron pa ba? Meron pa. Sabi ni Lord, at your old age, you will be more greener. Di ba? Amen po ba? Lalo kang magiging matibay, lalo kang magiging malakas. Katulad ng isang puno na nakatanim sa tabi ng batisan. Amen po ba? Lalo kang mananagana. Mananagana saan? Sa pag-share ng mabubuting bagay sa lahat ng tao. Lalo kang gagamitin ni Lord. Amen po? Mayroon pang ipapagawa sa iyo si Lord sa buhay mo, kaya hindi ka pa niya kinukuha. Sino bang wala nang gagawin dito sa buhay na to? Yung wala nang gagawin, mauna na doon. Amen po ba? Marami pa tayong gagawin. Yung wala nang gagawin, sige mauna na kayo. Pero tayo, marami pa. Ang dami-dami pang gagawin. Yung mga seniors dyan, ako, golden years nyo to, mas marami kayong gagawin kay Lord. Amen po ba? Mas satisfying ang buhay nyo. Wala na kayong iniintindi. Wala na kayong responsibility. Ang responsibility nyo lang, magpuri at magpuri kay Lord every day of your life. Amen po ba? Ang ibig sabihin, bago ka pa isinilang, kilala ka na ng Diyos at hindi random ang plano ng Diyos sa buhay mo. Bago ka pa niya ipinanganak, kilala ka niya na. At ang calling niya sa'yo ay intentional. Ang plano niya sa'yo ay established. At ang buhay natin ay hindi aksidente, kundi isang divine assignment na may purpose, may destiny, at assignment. Amen po ba? Mahalaga ang buhay mo sa mundong ito, kaya ka ipinanganak, kapatid. Pangalawa, God's personal knowledge. God's personal knowledge of you. Yung isa ay, God knows you personally. And the second one is God's personal knowledge
Ano ibig sabihin nito? God knows every detail of your life. Wala kang may tatago kay Lord. Sabi sa Psalms 139:4, Lord, you have searched me. You have known me. You discern my thoughts from afar. Kahit na malayo pa nga, Panginoon, alam na alam mo ang laman ng puso ko. Wala akong may tatago sa iyo, Lord. Meron ka bang may tatago si Lord? Kay Lord? Sa liksik niya ang puso mo. Itago mo man yan sa asawa mo, itago mo man yan sa nanay mo at sa tatay mo, sa mga kapatid mo, sa kaibigan mo. Sa liksik ni Lord kung ano man yung nasa kailaliman at sa kaibuturan ng puso mo. Amen po ba? This shows that God's blessings are given with full awareness of who you are. Dahil sa liksik ni Lord kung sino ka, ano ka, at alam niya ang laman ng puso mo, ang mga desires mo, ang hinihiling mo, ibibigay niya sa'yo kung ano ang nais ng puso mo. Blessings will be given with full awareness of who you are. Specific sa'yo, kapatid. Alam ni Lord ang tungkol sa'yo. Kaya, ang blessing na ibinigay niya sa'yo ay akma at sa identity at sa pangangailangan mo sa umaga at sa oras na ito. Amen po. Sabi ni Lord sa Jeremiah, "For I know the plans I have for you. I know the plans I have for you." Not the plans He has for them, for you specifically. Alam ng Diyos ang plano niya para sa iyo, kapatid. Hindi pwedeng mag-mix si Lord. He is all-knowing. Hindi pwedeng mag-mix ang blessing. Yung para kay Juan, mapunta kay Pedro. Yung para sa akin, mapunta sa inyo. Hindi specific po ang blessing ni Lord. Amen po ba? It is given, the blessing is given with full awareness of who you are. Anong pangangailangan mo specifically? Yun din ang ibibigay sa iyo ni Lord. Hindi siya yung, 'di ba, merong bully na meron kang isang gusto, hindi yun ang bibigay sa iyo, 'di ba? Gusto mo ng lapis, binigay sa iyo ballpen. 'Di ba? Hindi ganoon si Lord, hindi siya bully. Ibibigay niya sa iyo kung ano yung kailangan mo. Amen po ba? Because God has a personal plan and purpose for each individual. He knows your struggles, your dreams, and your destiny. Katulad ni David, di ba? Nung time na si Samuel ay pumunta sa sambahayan ni Jesse para i-anoint ang isa sa anak ni Jesse na maging king ng Israel, lahat ng mga matitipuno, mga pogi, malalaking anak ni Jesse, iniharap na lahat kay Samuel yun, di ba? Nalimutan nila si David na naanon pala sa parang at nagpapakain ng mga tupa. Sa isip-isip siguro na, wala naman, bata pa yun, wala pa naman yung, kumbaga wala pa siyang sense of responsibility, pero hindi ganun si Lord. Kahit David was overlooked by his family, God had already a blessing reserved for him. Kingship. Tandaan po natin, what others ignore, God remembers. Kung ano man yung mga bagay na sa tingin ng ibang tao walang kwenta, hindi nila binibigyan ng panahon. Kumbaga sa tingin ng ibang tao hindi ito mahalaga. Pero kay Lord, meron siyang specific assignment sa taong 'yan. Meron na siyang naka-reading blessing sa tao na 'yan. Amen po ba? Kaya kapatid, wag ka mag-isip, bakit sila merong blessing ako wala? Merong dadating para sa iyo. Maaaring nakalimutan ka man ng ibang tao, pero si Lord hindi nakakalimot sa pangangailangan mo. Amen po ba? God remembers. And the third one is blessings assigned by name. Sabi sa Isaiah 43:1, I have called you by name. You are mine. Tinatawag kita sa iyong pangalan. Ano ba pangalan mo sa umagang ito? Tinatawag ka ni Lord sa iyong pangalan. Amen po ba? Hindi hoy, kundi specific. Tinatawag ni Lord ang pangalan mo. Tinatawag niya tayo individually, affirming na ang blessing ay personal at hindi pwedeng nakawin ng iba. And you are personally chosen and redeemed. Pasalamat tayo, no? We are personally chosen and redeemed by God. Hinanap niya tayo. Niligtas niya tayo. Pinatawad niya tayo. Amen po ba? Tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan personally. Di ba nung pinatanggap ka ng prayer of salvation, di ba sinasabi mo, tinatanggap kita, Panginoong Jesus. Personal yung prayer mo. Ganun ang gusto ni Lord. Dahil personal din ang pagkatawag niya sa'yo. He is calling you by your name. Mahalaga ang name mo sa Kanya. Special ang name mo sa Kanya. Ang pangalan mo ay isang mabuting samyo, mabangong samyo sa harapan ng Panginoon. Importante ka sa Panginoon. Amen po ba? At ang pang-apat is Jesus is the good shepherd. Jesus cares. Meron tayong di ba? Dito sa church natin that Jesus cares.
Christ calls his sheep individually. Kilala kasi ng sheep ang boses ng kanyang shepherd. Amen po. The sheep hear his voice and he calls his own sheep by name and leads them out. Tinatawag ka ni Lord sa iyong pangalan at kanya-kanyang sasamahan at gagabayan. Christ's blessings flow from His personal relationship with each believer, guiding them into provision and protection. Alam niyo, pag kilala mo si Jesus, alam mo, lahat ng yes, the Holy Spirit is with us. Amen po ba? Nangungusap siya. He is the very presence of Jesus and God the Father in our life, the Holy Spirit. And if we are all, kung magiging in tune lamang tayo sa leading and guidance ni Lord every day, makikita natin yung pinapagawa niya sa atin. Malalaman natin kung ano yung leading niya, yung ipapagawa niya sa'yo, kung ano yung guidance niya, kung ano yung mga bagay na dapat mong gawin para sa iyong ikabubuti at para sa kapurihan ni Lord. Dahil nangungusap siya sa'yo araw-araw. Individually, sabi, ang dami naman naming tao dito para mangusap si Lord individually. He is an omnipotent God. Limitless ang kanyang kapangyarihan. Kahit nga ang buhok mo, diba, bilang niya, kahit madami pang tao sa mundo, hindi na mabilang natin ang daming ng tao sa mundo, pero kilala ni Lord yan individually. Amen po ba? So, as a sheep, we must hear His voice because He is calling our name. Ang blessing ni Christ, ang blessing ni Lord ay dumadaloy mula sa personal relationship niya sa bawat believer, guiding them into provision and protection. And then the fifth one is prepared works and blessings. Sabi po dito sa Ephesians 2:10, God prepared beforehand that we should walk in Him. Ang mga bagay inihanda na ng Panginoon mula pa sa pasimula ng mundong ito. Amen po ba? Ang blessing mo ay inihanda na ni Lord sa pasimula pa lamang ng mundong ito. Prepared blessings and preordained for your walk. Bago mo pa gawin ang isang bagay, akala mo, bago ito sa akin, pero kay Lord hindi yan bago. Alam niya na yan. Amen po ba? Meron na siyang blueprint ng buhay mo. Kaya hindi na siya nagugulat. Hindi siya nasusurprise kung ano ang nangyayari sa buhay mo. Dahil it is already preordained. Ibig sabihin, itinakda niya na ito mula pa sa pasimula ng buhay mo. Blessings are already prepared with your life in His mind. Alam niya na, bago mo pahingin sa Kanya, nakaprepare na yan kay Lord. Lagi siyang nauuna. Kaya every New Year, di ba, nagpipray tayo, walk before us this year, Lord. Bago pa man dumating yung taon, nauna na si Lord dyan. Pinrepare niya na yung path, yung mga baku-bakong daan, inayos na yan ni Lord para sa Kanyang anak, para maging diretso yung daan mo. Amen po. Kaya hindi dapat tayo natatakot, ano na naman kaya yung dadali ng bagong taong ito sa buhay namin? No. As a believer, we must be excited dahil alam natin, pinrepare na ni Lord ang lahat para sa ating ikabubuti. Amen po ba? So, what are the implications of this for us believers? Number 1, your identity in Christ. Your blessing is tied to who you are in Him, not to your performance. Ang blessing mo ay dahil sa Panginoong Hesus Kristo, hindi dahil sa performance mo. Hindi tayo karapat-dapat tumanggap ng biyaya ng Lord. Amen po ba? Dahil ikaw at ako ay makasalanan. Ngunit dahil sa Kanyang kabutihang loob, tayo ay tinubos, pinatawad, pinaging dapat niya tayong tumanggap ng lahat ng mabubuting bagay. You deserve nothing, but you receive everything. Come to think of it, wala kang dapat tinanggap kay Lord. But then, dahil sa kabutihang loob niya sa buhay mo, napakabuti ng Diyos, tinanggap mo ang lahat ng mabubuting bagay. Ano ba yung mga mabubuting bagay na tinanggap mo? Siguro hindi mo na nga mabilang sa kamay mo yun eh. You deserve nothing, just like Jacob. Jacob deserved nothing dahil siya ay hindi naman talaga panganay. Di ba? Wala siyang karapatan mag-receive ng blessing. Yung firstborn blessing. But he received everything. Parang tayo. Kaya nga, di ba? We are the sons and daughters of God. Our Father is, yun sa prayer natin, si Jacob kasi, alam naman natin na inagaw niya lang yung kanyang blessing, pero meron pala talagang destiny na ibinigay sa kanya si Lord, di ba? Parang tayo. Hindi tayo karapat dapat tumanggap.
pero pinaging dapat dahil sa kabutihan ni Lord. At ang blessing ni Lord ay hindi one size fits all. Hindi yung generic na, o pare-parehas na lang. 'Di ba? May damit 'di ba na ano ba 'yun? Ano ba yung tawag sa damit na one size fits all din ano? Free size. Hindi siya free size. Kundi ito are tailored made just for you. Ito ay personal, intentional, at nakatie up sa identity mo kay Christ. So we have this also confidence in prayer that since God knows you personally, you can pray boldly, expecting Him to answer in alignment with your needs. Hindi ka na natakot mag-pray sa Kanya dahil alam mo, nakilala ka ni Lord. We have this confidence in your prayer. Kilala ka ni Lord, pwede ka mag-pray. Alam niyo ba yung prayer namin ni Stereche before noon kay Sam? Birthday ko noon, November 3, 2012. Birthday ko, nag-iihaw kami ng isda doon sa amin. Simpleng prayer. Na-share ko nga to kay Sister Carla, no? Very simple prayer. Lord, ngayong birthday ni Jelly, sabi niya, birthday ni Jelly, ang bigay mo na lang sa kanyang gift ay baby. Sabi ko, amen. Alam niyo ba, nagkatotoo, napakasimpleng prayer. Direct, simple and direct prayer. Pero in honor ni Lord, sinagot niya yung prayer namin. Ganon din tayo. Kahit hindi tayo lumuhod ng matagal sa ating pananalangin, we have this confidence na kahit simpleng panalangin ay sasagutin at tutugunin ni Lord. Amen po ba? Next. Second point is, God's provision is personal. Pag sinabing God's provision is personal, it is personalized favor. Parang nagpagawa ka ng keychain, personalized keychain. Yung may mga nagpapakasal, nagpapabinyag ng mga anak, di ba nagpapagawa ng mga personalized na mga giveaways? Ganon din yon. God's provision is personal. Amen po ba? Akma sa'yo. He doesn't just supply in general way. He meets the specific needs of His people. Ibig sabihin, consistently pinapakita ng scripture na ang provision ni Lord ay ayon sa pangangailangan at sitwasyon mo sa buhay. Ano ba yung pangangailangan mo ngayon? Pangangailangan mo, gusto ko magkaroon ng cellphone. Lord, wala na akong ginagamit. Pero ang binigay sa'yo ni Lord ay tablet. Si Lord kasi pag nagbigay, much better, di ba? Pero ibig sabihin, ang binibigay ni Lord ay personal sa pangangailangan mo. Yung provision niya ay personal. Kailangan mo ng pagkain ang ibibigay sa'yo ni Lord. Kailangan mo ng pera ang ibibigay sa'yo ni Lord. He is personal in giving His blessing. And, because of this, alam natin, we don't need to worry. Amen? Huwag tayong mag-worry kung ano man yung meron ng iba. Stop worrying about what others have. Huwag kang maiinggit sa iba because God knows exactly what you need. Meron kasi tayong ditong comparison trap na kinukompare natin yung sarili natin sa iba. But looking at others' blessing can cause discouragement. Malulungkot lang tayo, di ba? Madi-discourage lang tayo. Kaya kapatid, huwag tayong matrap sa comparison. Huwag natin compare ang buhay natin sa buhay ng iba. Kapag lagi mong tinitinan yung blessing ng iba, madali kang madi-discourage. Ang blessing kasi ng iba ay para sa kanila. At ang blessing mo ay para sa'yo. God knows exactly what you need at darating ito sa tamang oras at sa tamang panahon. Amen po ba? Next. What are the biblical foundation for this? Sabi sa Matthew 6:11, He will give us daily our daily bread. Araw-araw ang provision ni Lord. Provision is renewed daily. Ano mang pangangailangan mo sa araw-araw, merong provision si Lord dyan. Amen po ba? Yung provision ngayon, isipin, ito, itatago ko na to kasi para bukas to. Hindi. Yung pangangailangan mo sa bawat araw, meron nakahandang provision si Lord. Kaya wag tayong mag-alala. Paano na kaya yung bukas? Paano? Hindi. Sabi ni Lord, He gives us His daily bread. Jesus teaches us that God provides exactly what we need for each day. Amen po. Hindi naluluma ang provision ni Lord. Katulad doon sa wilderness, di ba? Sa Exodus 16, na kung saan yung mga Israelites, sinabihan sila ni Lord, kumuha lamang kayo ng sapat para sa araw na yan. So, tinuturuan tayo ni Lord na huwag tayong mag-hoard. Huwag tayong ano bang tawag sa Tagalog ng hoard? Huwag tayong mag-impok or maging ganid.
Amen po ba? Huwag tayong maging ganid. Kasi yung provision ng Lord every day, sasagutin niya yan. God gave Israel manna according to each family's need. No more, no less. Sapat lang sa pangangailangan ng bawat pamilya. Hindi sobra, kundi sapat. Amen po ba? He gives you what is sufficient for your journey. Kung ano ang kailangan mo sa araw na to, ibibigay ni Lord. Bukas, ibibigay ulit ni Lord. Sufficient, hindi kulang, kundi eksakto ang blessing ni Lord. Amen po ba? Next ay, God knows our needs. Sabi sa Matthew 6:32, your heavenly Father knows that you need them all. Alam ni Lord kung ano man yung mga pangangailangan mo. Pang tuition, pambili ng pagkain, allowance, ano pa ba? Pambili ng damit. Lahat ng yan, sabi, your heavenly Father knows that you need them all. Hindi partial, kundi all. Pag sinabing all, lahat. Amen po ba? Alam niyang kailangan mo ang lahat ng yan. Kaya kapatid, tandaan natin, ang provision ni Lord ay eksakto sa pangangailangan mo. Hindi siya nagbibigay ng sobra para masayang, o kulang para magkulang. God provides exactly what you need at the right time, in the right way. Kaya huwag tayong matakot sa bukas dahil ang Diyos na nagbibigay ng mana sa wilderness ay siya rin magbibigay ng pangangailangan mo ngayon. Amen po? At makita din natin sa buhay ni Elijah and the widow. Amen po ba? Sa 1 Kings 17:16, the widow's jar of flour and jug of oil did not run dry. Hindi siya natuyuan, hindi naubos. Sa panahon ng famine, ng tagtuyot, wala talagang source. Kailanman hindi natuyuan ng flour at ng oil ang sisidlan ng babaeng balo. Diba? Pinapakita lang ni Lord. Kung ginawa niya yun noon, gagawin niya ulit yun ngayon. Dahil si Lord hindi naman nagbabago. He is the same yesterday and today and forevermore. Kung patuloy tayo magtitiwala sa Kanya, patuloy niyang gagawin ang mga bagay na ito para sa ating ikabubuti. Amen po? And the next one is, when Jesus feed the multitude. Pinakain ni Jesus, yung 5,000 individuals, 5,000 persons, 5,000 people, pinakain niya sa wilderness. Isipin mo, 5,000, di ba? Kung sa ngayon kaya, magpapakain ka ng 5,000, magkano budget? Pero si Lord hindi nag-alala. Nakita niyo yung sufficiency ni Lord? Sufficiency ng kanyang provision. Jesus distributed food. Sabi dun sa John 6:11, they ate as much as they wanted. Kumain sila nabusog sila ng gusto. Hindi yung parang partial lang ang kabusugan, hindi yung parang kulang yung kinain ko, pero nasatisfy ang bawat isa. At ano ang naalala natin? May lumabis pang 12 baskets. Diba? Ganun kabuti si Lord. At kung ganun nagpakain si Lord sa 5,000 people noon, kaya niya rin tayong pakainin kahit gaano man tayo kadami ngayon. Amen po! And what are the implications of this for us believers? Number one is tailored provision. God's supply is not generic. It fits your life and circumstances. Specific sa'yo, yung provision ni Lord. Amen po ba? Hindi. Ito ay eksakto at akma sa pangangailangan mo sa buhay. And we have this freedom from anxiety. Hindi na tayo matatakot, hindi tayo mag-aalala. Dahil alam ni Lord ang needs mo. At hindi mo kailangang mag-worry o mag-alala para bukas. Since God knows your needs, you don't have to worry about tomorrow. And the third one is faith in scarcity. May pananampalataya tayo kahit sa panahon na nagkukulang. Alam natin yon, that even in famine or lack, God's provision is sufficient and personal. Sa panahon ng kakulangan, alam natin, sapat pa rin ang biyaya ni Lord sa bawat isa sa atin. Amen po? And the third point is that God's blessing is timely. He provides at the right moment, not too early or too late. Ang blessing ni Lord ay nasa tamang oras. Hindi advance, hindi early, kundi sakto. Amen po ba? Hindi too early at hindi too late. God's blessing is timely, that His favor and provision arrive at the exact moment that they are needed. Natatandaan nyo ang bansang Israel nung time na sila hinahabol ng mga ng mga Egyptians, di ba? Naando na sila sa area na kung saan habol na sila, di ba? Sukol na sila.
But yung miracle ni Lord arrive at the exact moment kung kailan niya ito kailangan. Amen! Bumukas ang dagat. Nakadaan silang lahat. His blessing arrive at the exact moment that the moment they are needed. Never too late, never too early. Dahil si Lord merong perfect timing. May perfect timing si Lord sa lahat ng bagay. Amen po ba? Hindi siya nakabase sa human schedule. Laging perfect yung time ni Lord. Sabi mo, late na para sa akin. Hindi ka pa late. Napag-iiwanan na ako ng mga kaibigan ko. Sila ganito na mga na-accomplish sa buhay. Narito pa. No. Meron kang specific time for your breakthrough. Huwag kang magkukumpare. Huwag kang malulungkot. Huwag kang maiinggit sa kanila. You have your own specific time for your own breakthrough and blessing. Amen po. Ang problema kasi natin, kapag medyo nadidelay yung blessing ni Lord, anong nangyayari sa atin? Nagiging impatient tayo. Diba? Tagal-tagal. Ano ba yan? Diba? Naiinis tayo. And believers may lose faith if blessing don't appear quickly. Nagagalit na tayo, naiinis na tayo. Nawawala na tayo ng pananampalataya kapag nalilate yung blessing. Tanda po natin that pag nadidelay yung blessing, our faith is being tested. Tinitest lang ni Lord yung pananampalataya natin. Kaya minsan, nakikita natin na pag blessed ang iba, iniisip natin baka naiwan na tayo. Pero sabi ni Lord, He appointed time and season. Amen. For you, individually, hindi pare-parehas. Wala, alam mo, hindi na excited ang buhay kung pare-parehas tayo. Hindi na excited. Parang ano na lang yun parang natural na lang, wala nang challenge. Kung pare-parehas tayo ng blessing. Amen po. Kaya wag tayong madi-discourage, wag natin compare sarili natin sa iba. Magtiwala ka that the Holy Spirit will bring you to your breakthrough na para sa iyo lamang. Amen po. And next one is, what are the biblical foundations for this? That God's blessing is timely. Sabi sa Ecclesiastes, to everything there is a season and a time for every purpose under heaven. Sometimes we think God is late, but His blessing always arrives at the perfect time. Katulad ni Abraham and Sarah, though the wait was long, the blessing came right on time. Di ba? Si Isaac, kung saan pa sa panahon na wala ng pag-asa yung mag-asawa na magkaroon pa ng anak. Di ba pinanganak si Isaac? Isaac means laughter. Nagbigay ng kagalakan si Isaac sa kanyang pamilya. Amen po ba? He arrived at God's spoken time. Sabi niya, di ba, nung angel kay Abraham, sa panahon ngayon, sabi niya, hindi ko masabi yung the exact sa time next year, katulad nito, ibibigay ko yung blessing na hinihingi mo. Sabi niya, di ba? Yung spoken time, yung spoken blessing na ibinigay, na sinabi niya kay Abraham and kay Sarah, arrive at the perfect time na sinabi ng Lord sa kanila. God had spoken to Abraham and Sarah that He will conceive at a specific date na itinakda niya. Amen po ba? At dumating nga si Isaac at the appointed time of God. And the next biblical implication is Joseph's rise. Kilala natin si Joseph, di ba? Sa Genesis 41 to 14, after years of waiting, Joseph was elevated from prison to palace exactly when Egypt needed his wisdom. Ang dami na pinagdaanan ni Joseph. Di ba? Tinapon siya ng kanyang mga kapatid. Di ba? Naging slave siya. Na in prison. Pero nung panahon na kailangan na siya ng bansang Egypt, ano ginawa sa kanya ni Lord? Kinuha siya dun sa kanyang kulungan. Amen po ba? Kinuha siya sa kanyang kulungan at siya ay pinromote na maging prime minister exactly at the moment na kailangan ng Egypt ng isang wise person para sila ay masave from hunger. Amen po ba? Pati hindi lamang ng bansang Egypt, kundi maging ng kanyang pamilya, ng Israel. Sa pamamagitan ni Joseph, nailigtas niya ang bansang Egypt at ang kanyang sambahayan sa kagutuman. At the perfect, exact moment na itinakda ni Lord sa buhay niya. Next, Israel deliverance from Egypt
At the exact 433 years of their slavery, God's blessing of freedom came at the precise moment that He ordained. 430 years, eksaktong-eksakto ng slavery ng Israel sa bansang Ehipto, inilabas sila ng Panginoon mula sa pagkaalipin. Late ba si Lord? Hindi. Hindi si Lord late. Pinrepare niya lang ang bansang Israel. Para paglabas, ready na sila. Amen po ba? At makita din natin that Jesus' ministry, sa Galatians 4, verse 4, Jesus came at the fullness of time. Binigay niya yung salvation sa atin. Kung sa panahon na ang mundo ang mga tao ay pagod na, bagsak na ang kanilang pag-asa, wala na, lupaypay na, punong-puno ng sakit, maaring parang ganito siguro, no? Hindi naman. Mas malala before. Nangihina na ang mga tao, wala nang pag-asa. Dumating si Jesus. Salvation arrived in the fullness of time. Amen? Nakita nila yung glory ni Lord nung dumating si Jesus. Yung mga panahon na wala nang nagpapagaling sa mga may sakit, dumating si Jesus, nagpagaling. Sa mga panahon na wala nang pag-asa, dumating si Jesus, nagbigay ng pag-asa. Saan man maglakad si Jesus, madilim ang paligid, punong-puno ng kabigatan ang paligid, puro mga may sakit. Ang presence ni Lord nagbigay ng pag-asa, nagbigay ng kagalingan. Amen po. Maging yung si Lazarus, di ba? Lazarus raised, but na-delay ng 3 days. Na-delay ng 3 days yung blessing ni Lord sa kanya. Bakit na-delay? So that the miracle would reveal God's glory more fully. Kasi kung pumunta si Jesus, nung time na sabi nila patay na si Lazarus, sabi niya, ay pinagaling lang sa sakit. Pero hindi eh. Iba ang sitwasyon, patay na eh, di ba? Hindi lamang siya nagbigay ng kagalingan, kundi binuhay niya pa ang isang patay. Amen? That is much more glorious blessing. Amen po ba? So what are the implications of this for us believers? That we must trust in God's timing. Blessing may feel delayed, but they are never denied. Kahit man madelay ang blessing mo, hindi ka naman dinideny ni Lord. Your blessing is scheduled. Naka-schedule yan kay Lord. Delays are seen as divine pauses, not denials. Alam ni Lord kung kailan ka ready to receive your blessing. Alam ni Lord kung kailan ka prepared. Amen po ba? God uses waiting season to prepare believers for the blessing He is preparing for them. And next one is preparation season. Waiting often equips believers to handle blessings well. Kasi kapatid, kapag yung blessing na hindi mo kay Lord ay binigay niya agad sa'yo na hindi ka pa ready, hindi mo siya i-enjoy, hindi mo siya maipagpapasalamat kay Lord. Amen po ba? Ang waiting season ay hindi nasasayang, kapatid. Hindi yan punishment, kundi preparation. Ito ay training ground sa ating pananampalataya. Dahil sa panahon ng paghihintay, tinuturuan tayo ni Lord ng ano? Patience, humility, obedience, para maging handa sa blessing. Kaya wag tayong mainip. Dahil ang delay ay isa lamang na training. At ang training ay para masustain natin yung blessing kapag ito ay dumating na sa buhay natin. Kasi marami mga blessings na dumating ng biglaan, hindi mo na-sustain. Napabayaan mo, hindi mo na naingatan, nawala sa iyo, 'di ba? Yung mga one time big time, 'di ba? Nawawala kasi hindi nila alam i-sustain yung blessing ni Lord. Pero tayo dahil dumaan tayo sa training, alam natin na pangalagaan, bigyan ng halaga. Amen po ba? Ipagpasalamat kay Lord. Kasi pagka dumating yung blessing na matagal mong hinintay, bibigyan mo talaga ng pasasalamat si Lord ng sobra-sobra eh. Lalo mo siyang ma-appreciate. Amen? And number 4 point is that God's blessing is unique. Your destiny is unique. Unique ang pagkatao mo, unique ang pagkatao ko. We are distinct. Magkakaiba tayo, unique. No one else can walk in the exact blessing God has designed for you. Katulad ko, ang buhay ko to. Yung nilalakaran ko, yun ang dinesign ni Lord para sa akin. Yung blessing na meron ako, yun ang dinesign ni Lord na blessing ko. Yung iba, ikaw kung ano man yung nilalakaran mo, yun din yung itinalaga ni Lord para sa'yo.
Kanya-kanya tayo. Amen po ba? Pero hindi ibig sabihin nun, may inapi si Lord. Walang inapi. Lahat may blessing. Akma sa kung ano ang pangangailangan mo at ano yung bagay na para sa'yo, na alam ni Lord na nararapat para sa'yo. Amen po ba? Walang makakakuha sa exact blessing na dinisenyo ni Lord para sa'yo. Sa'yo yan, kapatid. May pangalan mo yan. God's blessing is unique. Ibig sabihin, ang favor niya hindi duplicated. Hindi kinopya sa iba, hindi ka copy-paste. Amen po ba? Hindi siya duplicated, kundi tailored for each person's identity, calling, and season. So, unique ka, kapatid. Huwag mo i-compare yung sarili mo sa iba. Bakit ganito ako? Bakit ganun siya? Unique ka eh. Di ba? Mahalaga ka kay Lord. Yung uniqueness mo, meron niyang parte sa karyaan ni Lord. Sabi ko nga sa inyo kanina, hindi masaya ang buhay kung pare-parehas tayo. Kailangan may pagkakaiba para may excitement, may diversity. Amen po? So what are the biblical foundations for this? Si Abraham, God gave Abraham a unique assignment, a unique blessing to be a father of nations. Bakit meron pa ba dito binigyan ni Lord ng blessing na maging father of nation? Di ba si Abraham lang? Hindi naman na-duplicate yun, di ba? Siya lang siya lang yun. And that to be a source of global blessing. Si Abraham lang yun. Wala nang iba pa. Si Abraham lang. Si Jacob at Esau, di ba? Nasa sinapupunan sila ng kanilang ina. Sabi nung kanilang ina, bakit ang likot-likot nila? Ang sabi ni Lord, merong 2 bansa na nasa loob ng sinapupunan mo. Bagamat sila ay kambal, magkaiba ang kanilang kapalaran. Amen po. They had a distinct destiny and blessing. Magkaiba ang kapalaran. Bagamat si Jacob ay naging pagpapala, naging Israel, tinawag siya ni Lord na maging pagpapala, maging ang Israel, magmula sa kanya, meron ding blessing na inisign si Lord kay Esau. Naalala nyo, nung mag-meet yung magkapatid, doon sa wilderness, nung nagsalubong si Jacob at si Esau, nagdala si Jacob ng maraming regalo kay Esau. Sabi niya, tanggapin mo ito, parang yung pampalubag loob sa kapatid, no? Di ba? Pag nagkasala ka sa kapatid mo, may pampalubag loob ka. So, tanggapin mo na to. Regalo ko to sa'yo. Sabi ni Esau, no, keep it. Marami na ring blessing na binigay sa akin si Lord. Naapi ba si Esau? Hindi. Meron din siyang blessing. Magkaiba nga lang yung blessing nilang dalawa. Amen? So kapatid, kung ikaw man ay parang naiinggit-inggit ka sa kapwa mo, ay kalimutan mo yan. Mag-focus ka sa blessing mo. Merong mas maganda at mas wak para sa'yo. Amen po? Joseph's favor. Si Joseph ay binigyan ni Lord ng leadership blessing to save a nation. Pero iba ang pinagdaanan ni Joseph. Hindi madali ang pinagdaanan ni Joseph. Diba? Anong ginawa sa kanya? Binitray siya ng kanyang mga kapatid. Ano pa? Nakulong. Naging slave na kulong. Sa lahat ng kapatid niya, sa 12 magkakapatid, siya lang ang may ganong pagkatawag, di ba? Siya lang ang nagkaroon ng dreams. Di ba? Yung dreams niya pala, maglilid pala yan sa kanya para maging isang leader. Tanging siya lang. Di ba? Sa 12 magkakapatid. Dahil may kanya-kanya tayong unique blessing. Hindi pwedeng pare-parehas. Makita din natin yung anointing ni David sa 1 Samuel 16:13. David was uniquely chosen and anointed as king, even though his brothers were passed over. Matitipuno, mga gwapo, malalaki. Pero si David ang pinili ng Diyos. Kahit siya ay bunso. Hindi siya obvious choice nung panahon na yun eh. Di ba? Yung kwento ni David ay nagpapaalala sa atin na kahit minsan overlook tayo, hindi tayo napapansin. Pag pinili ka ni Lord, walang makakapigil sa plano niya sa buhay mo. Amen po ba? Overlook ka man ng mundong ito, kay Lord, hindi ka overlook. Mahalaga ka sa Kanya, importante ka sa Kanya. Amen? And spiritual gifts. We believers, binigyan niya tayo ng unique spiritual gifts. Iba-iba ang spiritual gifts ng bawat isa sa atin. Iba-iba ang function. Merong nagtuturo,
Merong gift sa teaching, merong gift sa encouragement, merong gift sa leadership, merong gift sa sa paghahayo. Iba-iba tayo ng gift. But ang lahat ng yan ay mahalaga sa kaharian ni Lord. Hindi tayo para-parehas. Merong magaling magluto, merong magaling maglinis, merong magaling sumayaw. Hindi ako magaling sumayaw, hindi ako marunong magaling magluto, hindi ako magaling maglinis. Pero may distinct at unique blessing din si Lord para sa akin. Ganon din sa'yo. Huwag mong i-compare yung sarili mo. Alam mo, ang the best na pwede mong gawin, i-enhance mo pa yung blessing na yan ni Lord sa buhay mo. Lalo mo pa siyang palaguin, ayusin. Maging best version ka ng sarili mo, ng pagkatawag mo kay Lord. Amen po ba? What are the implications of this for us believers? Your blessing is tied to who you are in Him, not someone else calling. Ang blessing mo ay hindi kaparehas ng blessing ng iba. Kung ano yung pagkatawag sa kanila, magkaiba kayo. Kaya magkaiba kayo ng blessing. Kaya minsan ang itsura ng blessing mo magkaiba sa kanila. Di ba? Dahil ito ay dinisenyo ni Lord uniquely para sa'yo. Huwag tayong mag-compare. Dahil comparing blessings leads to envy. Mainggit tayo. God's provision is unique for each life. Kapag kinumpara mo ang sarili mo sa iba, malulungkot ka lamang at maiinggit ka lamang. Pero tandaan mo, ang blessing nila ay para sa kanila. Ang blessing mo ay para sa'yo. Hindi mo kailangang makipag-agawan. Kasi ang sa'yo ay naka-reserve na with your name on it. Amen po? And we have this purposeful design that blessings are given to fulfill your specific destiny. Ang calling mo ay hindi aksidente, kapatid. Bawat hakbang, bawat season ay bahagi ng mas malaking plano ng Diyos. At kahit maliit na bagay ang ginagawa mo ngayon, ito ay naka-align sa destiny ng Panginoon, sa destiny mo na Panginoon mismo nagbigay sa'yo. Amen po ba? So, what else? We have this also diversity in the body. Unique blessings ensure that church function as one body with many parts. Sinabi ko na yung kanina, di ba? Kasi ang church, parang isang katawan, si Jesus yung head. Amen po ba? Iba-iba ang parts. Tayo yun, iba-ibang parts natin, iba-iba ang pagkatawag, iba-iba ang talent, iba-iba ang calling, iba-iba ang kaalaman. Bawat isa ay may unique na role at function. Ang blessing na binigay ni Lord ay hindi pare-pareho. May binigyan ng wisdom, binigyan ng blessings of resources, iba talents, lahat ay divinely assigned para mag-complement sa isa't isa. Hindi competition ang buhay, kapatid. Because binigyan niya tayo ng iba't ibang gifts at blessings para mabuo at maging effective yung church na to. Amen po? Kapag ang bawat believer ay ginamit yung kanya-kanyang unique blessing, magkakaroon tayo ng harmony. Magkakaroon ng pagkakaisa sa church nito. Walang part na insignificant. Walang parte na hindi importante. Ang lahat ay mahalaga para maging matatag ang body of Christ. Niniwala po ba kayo? So sa conclusion, mabilis lang no? Tandaan po natin that God has a blessing intended specifically for you. It is personal, timely, and unique. So we have to walk in faith with confidence, knowing that heaven has already written your name on it. Sabihin nyo nga, my blessing has already my name on it. Amen po ba? Sa Diyos lamang kapurihan at pasasalamat. Thank you.